Ito ang tanong ng karamihan. Attorney engineer, bumili ako ng lupa sa gilid ng kalsada. Na-verified na ang survey at lumabas na kalahati ng lupa ay sakop na pala ng barangay road. Fully paid na ako. Ano nang gagawin ko? Ganito ang tamang proseso. Number 1. Dahil verified na ang survey, final na ang sukat at boundary. Ibig sabihin, kumpirmado na hindi mo talaga maangkin ang portion na pumasok sa barangay road. Public property na yon at hindi nakasama sa iyong private lot. Number 2. May obligasyon ang seller na ibenta ang tamang sukat. Kung ang nabili mo ay, halimbawa 100 SQM, pero verified na 50 SQM lang ang natira, maliwanag na may deficiency. May pananagutan ng seller dahil hindi niya inilahad ang totoong area. Number 3. Pwede kang humingi ng partial refund o price adjustment. Ito ang options mo. Refund para sa nawawalang area or renegotiation ng presyo kung gusto mo pa ring ituloy ang bilihan. Legally, may karapatan ka dahil ang ibinenta ay may hidden defect at hindi tugma sa actual boundaries. Number 4. Kung ayaw makipag-ayos ang seller, pwede nang mag-demand letter o iakyat sa barangay. Mas maganda kung documented ang lahat para malinaw ang misrepresentation. Kung kailangan, pwede nang idaan sa legal action. Number 5. Lesson learned. Itong dahilan bakit napakahalaga na may verified survey bago magbayad ng buo. Sa GC Land Surveying, iniiwasan natin ang ganitong stress sa mga buyers. So kung may similar kang problema, message mo lang ako, attorney engineer, para magabayan kita ng tama. At syempre, don't forget to subscribe, like, follow and share para mas marami pa tayong matulungan.